Pangsanlibutang ulat. Pagtawag sa mga random numbers sa telepono. May 25. Armenia. Lyabov. Walang anumang bagay ang higit na gugustuhin ni Lyabov kundi ang pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa Armenia. Subalit paano niya ito gagawin? Iminungkahi ng isang kaibigan niya na maging saksi siya sa pamamagitan ng telepono. Noon ay 1995, wala pang cellphone sa panahon na iyon. Kaya ang pagtawag ay sa pamamagitan ng landline phone. Ang problema ay hindi sanay makipag-usap sa mga estranghero si Lyabov kaya natatakot siya sa ideya na ito at hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Sa loob ng 7 araw ay nanalangin siya sa Diyos na ipahayag sa kanya kung ang pagiging saksi niya sa pamamagitan ng telepono ay kanyang kalooban. Habang nananalangin, dahan-dahang lumalago sa kanyang puso ang hangaring makipag-usap sa mga estranghero. Sa ika-7 araw, nanalangin siya, "Sabihin mo po sa akin, O Diyos, kung anong numero ang aking tatawagan." At tumawag siya sa isang di magkakasunod na numero, o random numbers. "Hello po," ang sabi niya sa taong sumagot ng telepono. "Gusto ko sanang magbigay ng pag-aaral ng Biblia sa iyo." Ang sagot ng tao na kanyang nakausap ay hindi maganda. Nababalisa ang ibang taong sumasagot sa telepono, at ang iba naman ay seryosong nakikinig subalit tumatanggi sa pag-aaral ng Biblia. At kalaunan ay may isang matandang babae na kanyang nakausap sa telepono na ang pangalan ay Olga at gusto niya ng Bible study. Nawili si Olga sa kanilang pag-uusap sa telepono at ang dalawang babae ay nagsimulang mag-usap ng regular. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, nabanggit ni Olga na siya ay matanda na, may sakit at hindi Kristiyano ang kanyang biyanang babae. "Puntahan mo ang iyong biyanang babae," ang wika ni Lyabov. "Sabihin mo sa kanya ang tungkol kay Jesus. Hingin mo sa kanya na tanggapin si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas." Nang tumawag uli si Lyabov pagkaraan ng ilang araw, ang wika ni Olga ay namatay na ang kanyang biyanan. Subalit may pag-asa siya. Nang araw mismo ng ating pag-uusap, pumunta ako sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol kay Jesus. Ang wika niya, tinanggap niya si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at humingi siya ng tawad kay Jesus sa kanyang mga nagawang kasalanan, at nang gabing iyon ay namatay na siya. Pagkalipas ng 2 taon ay ibinigay ni Olga ang sariling puso kay Jesus at nabautismuhan kasama ang isang kamag-anak. Masaya si Lyabov. 3 tao ang nailapit niya kay Jesus sa pamamagitan ng telepono. Nagpatuloy si Lyabov sa pagtawag sa mga random numbers sa telepono. Isa sa kanyang nakausap ay nagsimulang umiyak nang banggitin ni Lyabov ang Diyos. "May anak akong babae na may sakit," ang wika ng umiiyak na boses. "Mayroon siyang epilepsy. Nawalan na siya ng pag-asa. Pwede mo siyang makausap kung okay lang sa iyo." Bago pa nakasagot si Lyabov ay naiabot na ng ina ang telepono sa kanyang 23 taong gulang na anak na si Ola. Nagsalita si Lyabov, subalit hindi sumagot si Ola. Tahimik ang telepono sa kabilang panig. Hindi sanay si Lyabov na siya lamang ang nagsasalita habang nakikipag-usap sa telepono, kaya ipinanalangan niya si Ola. Nang sumunod na tumawag siya ay sinabi niya kay Ola na babasahin niya ang early writings ni Ellen White at nawili at nasiyahan si Ola sa kanyang paglalarawan ng bagong lupa. Tahimik si Ola. Inilarawan ni Lyabov ang magandang halamanan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak sa bagong lupa. Tahimik si Ola. At pagkatapos ay naalala ni Lyabov ang isang popular na TV show na pambata na nagtatampok din ng isang magandang halamanan. "Alam mo ba ang cartoon show na iyan?" ang tanong niya. Isang masiglang tawa ang narinig mula sa kabilang panig. Nasorpresa si Lyabov.
Ito ang unang ingay na narinig niya mula kay Allah. Marunong ka naman palang tumawa, ang sabi niya kay Allah. Isipin mong naghanda ang Diyos ng halamanan para sa atin na higit na mas maganda kaysa nasa cartoon show. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lyubov tungkol sa bagong lupa. At nakarinig siya ng isang klik sa kabilang linya at sumunod ang tinig ng isang babae. Paumanhin po sa inyo. Ang wika ng babae. Nakikinig ako sa inyong mga pag-uusap ng mga ilang beses na. Nakawiwili ang iyong sinasabi. Buong pusong humahalakhak si Allah. Mga salita ng kagalakan ang lumabas sa kanyang mga bibig. Nasisiyahan siyang may isa pang nakikinig ng palihim na hindi niya inaasahan mula sa party line. At pagkatapos ay pumasok sa linya ang nanay ni Allah. Masaya siyang marinig na nagsasalita si Allah, at nagtataka kung ano ang dahilan ng kanyang pagtawa. Kaya 3 tao ang nagsimulang sumama sa ibinibigay na pag-aaral ng Biblia ni Lyubov. Si Allah, ang kanyang ina, at kanilang kapitbahay. Mga ilang linggo ang lumipas, isang lalaki ang sumali sa kanilang pag-uusap sa telepono. Ipagpaumanhin po ninyo, sabi ng lalaki, nakikinig ako sa inyong mga usapan. Nakawiwili kasing makinig at maganda ang inyong mga talakayan. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang leader mula sa ibang Kristiyanong denominasyon. At nagkaroon si Lyubov ng 4 na tao na tumatanggap ng pag-aaral sa Biblia. Pagkaraan ng ilang panahon, ibinigay ni Allah ang kanyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Huminto ang epileptic attack sa kanya at siya ngayon ay isang matapat ng Adventista. Pinupuri ni Lyubov ang Diyos sa pagkakataon na naging saksi sa pamamagitan ng telepono. Nagpapasalamat ako ng labis sa Panginoong Diyos para sa kaloob na ibinigay niya sa akin na maglingkod sa mga tao, lalo na sa mga estranghero, sa pamamagitan ng telepono. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay tutulong sa pagbubukas ng Center of Influence na tutulong sa mga pamilya na makilala ang Diyos sa lugar ng Yerevan, Armenia, kung saan nakatira si Lyubov. Salamat sa inyong panukala para sa masagana at malayang handog sa darating na ika-29 ng Hunyo.